Ang pinag-uusapan lang natin dito mga kapatid para klaro, ang desisyon doon sa interim release. Yun po ang dedesisyonan kung papayag or hindi for yung sa final na desisyon po ng appeals chamber. May pagbabago po ba kayo na nakikita sa dynamics ng kaso sa pagkawala po sa hearing ni Karim Khan? Wala naman dahil competent at in fact, palagay ko nga mas kabisado ni Ma'am Mangyayanyang yung kaso. Paano po makakaapekto sa kabuuang takbo ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging desisyon po ng ICC sa kanyang apela para sa interim release? Ano man po ang maging desisyon? Desisyon. Oo. Siyempre, ang pinag-usapan lang natin yung malaya ba siya habang nag-hearing o hindi? Paloob ba siya ng detention facility o hindi? Sa ganang ito, parang minimal ang epekto. Pero para sa mga biktima at sa possibilities, ang paglabas niya kasi may impact yan dun sa victims at sa witnesses. Malaki ang takot ng mga tao na posibleng makapag-interfere siya sa proceeding. Ginawa niya na dati ito nung nag-Senate investigation parang noong 2019 at saan ang kinauwian ng committee chair na sumilip noon, si Laila de Lima, pinakulong. Kaya ito mismo yung sinasabi ng ICC na kapag pinalaya siya, mukhang magiging banta siya sa seguridad ng ibang tao. At labas pa doon yung posibleng dagdag na krimen na gawin niya.